spiritually speaking po and literally speaking, maganda po ang paa ng isang mensahero ng Diyos. Same as sa kanyang pagsasalita. How can you focus yourself listening to the messenger of God if mabaho po yung hininga mo? Hindi makakapag-focus yung yung mga makikinig. So, mawawalan ng kabuluhan yung mabuting balita na ibabalita mo. The truth shall prevail. Pambihira. Teenage itay. Hindi lang pala paa ang mabaho. May halitosis daw ang kuya, no? Nung mga panahong bagets pa siya. So, anong problema natin? Kung may sakit or ano? Pambihira to kung ano naamoy. May nag-comment si Kate and Juliet. Sana wag naman personal yung atake. Yun na lang may kabuluhan kung paano makakalayas ang mga kapatid doon. Sumagot naman si Jer Badong. It's my battle po. They are attacking me personal din, okay? Ayaw mo sa wall ko? You're free to go. As easy as that. Aray ah. Sige, ansat. Yan yung pinag-usapan natin kahapon. Yung mga tipo ng mga i-expose, yung expose mo. 'Di ba? Yung mga madaling pabulaanan niya ng mga KNP pag dinalaw. Sabihin lang na ay naninira lang po, ganoon. Ano po bang pruweba? Madali silang pag dinalaw kayo ng KNP tapos yan yung mga papakita niyo dahilan kung bakit kayo umalis. Walang tibay. Iba pa rin talaga yung ang sasabihin mo is dahil po sa aral. Ito po, napamalian po yung aral natin. Ito bawal to sa atin pero ito yung ginawa natin. Yun ang mga magandang paglabas, hindi yung mga paglabas na yung chismis. Yun lang, bro. Sana ayusin natin yung yung itaas natin ng konti yung standard ng mga lumabas. Yun lang, no, medyo taasan natin ng konting standard natin. Kasi medyo parang palengke. Yung tumambay ka sa karsada, yung sa umaga, yung pag-uusapan. Parang ganun yung dating sa akin kasi, bro. Sorry, opinion ko to, no? Mas gusto ko sana yung lalabas ka tapos sa magiging dahilan mo is, kasi po, bakit may hypocrisy? Pinagbawal natin yung ganito pero ginagawa natin. Ganun sana, hindi naman yun dahil sa yung ad hominem. Buti kung perpekto ka, wala kang kapintasan, walang problema eh. Kaya lang walang taong walang kapintasan, lahat may tagong pangit eh. Alam mo yun? Kapangitan. Lahat naman may ganun eh. Lang po, medyo taas po standard. Yun lang. Salamat, Brox. Opo. Meron pong taong perpekto. Si Zechariah at si Elizabeth, tatay ni Juan Bautista ba? Oo. Sila po ay walang kapintasan at sinabi yan sa Biblia, sila ay matuwid, gumaganap ng salita ng Diyos na walang dungis. Opo. At si Kristo din, nung nagkatawang tao, ay perfect din po siya. So, ayun lang po. Sige, Code Breakers. Yun, Brox, diba, sabi ko nga, since day one, when I came here sa podcast mo, na ang criticism mo dapat sa isang idea or sa isang parang leader ng isang kulto should be the idea, not the person. 'Di ba? Maraming parang bakit hindi nyo pakinggan yung sinabi ko na yun, ano? And yan, sabi nga ni Santa Tis, make it a standard, and at the same time it actually shows what kind of person you are as well. Kasi kung ganyan yung atake mo and then naggamit-gamit ka ng Biblia, it doesn't, ang dapat mong atakihin sa isang kinds of ganyan rason ay yung mga itinuturo niya, hindi kailangan paniwalaan at bakit mo siyang piyasa. Yung mga yan ay personal yan. And human beings have their own flow in life. May mga maganda nga, Brox, na artista pero may halitosis, di ba? Sabi nga nila, I don't know if it's ito kasi chismis ito, Brox, Pero sabi nila si yung maganda, si Bea Alonso, ayun, may halitosis daw 'yon. O sino pa 'yon, yung may mga ganyan mga celebrity. Yun ngayon, chismis nga Brox. There are a lot of people who say that she has. Hindi, sorry, it's not Bea Alonso, si Maha Salvador, sorry. Ayun. So, yung yan, kagandahan ba yan? Brox, di ba? Is that good to para halimbawa may sinabi si Maha Salvador na about politics, hindi ka agree and mali naman yung sinabi niya na yun. Are you going to say hindi kayo dapat maniwala sa political view ni Maha Salvador kasi
may halitosis siya. Ganun ba dapat? No, ang dapat mong i-attack sa kanya, hindi mali si Maha Salvador kasi yung political view niya, yun yung sabihin mo. The problem is, yun nga yung sabi ko yung Broccoli TV, tinira na yan, yung idea na yan, ano, yung mga yan, kung bakit mali si Daniel Rason, blah, blah, blah. And people just don't want to go to that channel and watch the past videos. Ang gusto kasi nila yung papaamba-amba ni Badong eh. Eh, kung personalin din si Badong, would he like it? Pag sinabi bang mas pangit ka pa sa pangit, okay ba yun na itira sa idea mo? Halimbawa, may sinabi si Badong na, halimbawa, may sinabi siyang tungkol sa isang aral. Eh, sabi, ba't ako maniniwala kay Badong? Eh, mas pangit pa kay Rene Requistas yan eh. Kung okay ba yun na atake? Of course not, mali yun. Ang dapat mong atakihin talaga sa isang tao would be the idea dahil ad hominem yun eh. Wala sa topic. Ano? So, fallacy yun. Yun nga eh. Diba, mag-aral kayo mga nakikinig kay Badong ng mga ganyan. Hindi yung pahanga-pahanga niyang ganyan. Dahil wala kayong matututunan dyan. And then, yun nga, sabi nga ni si Skill tsaka ni si Sansat kahapon, madaling pamalian ng ano yan, ng worker. Pag sinabi niyang, yan ba, ay aral ba yan? Hindi po. Oh, tapos, nasako ka na. Diba? Sako na si Badong kung tatanungin ng worker na umalis ka dahil sa chismis, kapatid naman. Diba? Hindi ganun eh. Tas pasitas-sitas pa si Badong, ano, alam mo naman, kahit man lang siguro deep ng kamanggagawa kung tutuusin, eh, hindi. Ay, kasing kino-compare ang sa Goliath, ano, iba't pang mga. Alam nyo, si Moises, nung walang mababasa sa Biblia na sinabi ni Moises paanong paraon. Wala rin siyang hindi ka naliligo yung paraon. Wala rin siyang sinabi. Mabaho raw din pala ang hininga nun. Siya pala ay inagaw niya pala yung ng mga Israeli. May ganun ba siyang sinabi? Wala. Those are things na ang gumagalaw ng ganyang mga argument bros ay yung mga mahirap sabihin yung word eh, pero yung mga, alam mo yun, yung mga low life, ganun, yung mga POS sabi nga nila. Diba? So, it's up to you, yung mga listener ni Badong kung ganyan. If he is a rotten tomato, soon you will also be a rotten tomato. No? Sabi rin ng Biblia, no? Since mahilig silang mag-quote ng Biblia, eh, ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. So, kung tignan nyo yung ano, bros, tignan mo yung mga first na naging guest ni Badong. Ano? Hindi ko napapangalanan yung isa. Tignan mo, ang sama ng bibig niya. Katulad din sa ni Badong eh. Kung magsalita ano na halos murahin niya ng malutong si Daniel Rason, ganyan. Hindi ako kumakampi kay Daniel Rason. I also don't like him, but I'm not going to say that he has this, he has that, ano. Kasi hindi yun yung proper way of argumentation and proper way of exposing an idea, exposing a cult. Mali yun, no? Kasi kung ganun-ganun lang din, it reflects on you rin. Halimbawa, sabi na, ba't ka ba ganyan makalait? Akala mo naman, kay ganda-ganda mong lalaki para maglait ka ng ganyan sa aming sugo. Di ba? So, hindi ganun, bros. So, sa mga listener ni Badong, I would suggest find other people na magandang pakinggan. Si Brad Loss na lang pakinggan nyo, mga kapatid. Kung gusto nyo ng para matuto kayo, hindi yung ganyan. Yun lang, bros, muna. At syempre, nakinig kayo sa Broccoli TV. Yan. Apo, thank you po, Brad Code. So, unang-una, no, wrong spelling halit. So, hindi, sinend siguro to sa kanya. Paano ba to? I don't know, saan galing to? Screenshot yata to, no? Pero, sobrang personal. Ano na eh, tapos sasabihin niya, it's my battle po. Akala ko ba, ano kayo? We are winning. And this is the battle of Exeters. Eh, ikaw lang pala ang lumalaban. Ano yung tanong ulit? Sorry. Oh, yun nasa screen ngayon. Nakita mo ba to? Ano yung tanong? Sorry, hindi ko masyadong... Hindi. Ano lang, anong masasabi mo dito at binibring up lang yung mga personal na nung panahong bagets pa si Kuya, pambira. May mga issue to eh. Eh merong sabi, wag daw personal ang atake dahil dun tayo sa makabuluhan kung paano makakalayas. Ang sagot eh, it's my battle po. They are attacking me personal din, okay? Ayaw mo sa wall ko, you're free to go. Make my day. As easy as that. Oh, well, paulit-ulit naman na eh. Oo, kita ko na, nakita ko sa screen. Bagong post lang yan. Kanina.
Well, ilang beses na nating ano yun, di ba? Na nag-uusapan yung mga attacking mga personal attack ad hominem. Ano yun tawag dito, hindi, that is, alam mo, ad hominem is the lowest, ano counter argument, no? When it comes sa pakikipag debate or argument, most of the time yung gumagamit ng mga ad hominem, yung mga tao na kuminsan pagka nag-i-stumble na sila or naiipit na sila no, sa isang issue or argument, wala na maisagot, minsan doon sila tumatakbo sa pag-ad hominem. Kaya hindi matalinong ano yun paki-criticize. And even sa mga commentary blocks, yung mga, although ano siya, mabenta actually, pang masa ang dating yung mga pag-atake ng personal. Alam mo yung sa mga broadcaster, madalas na gumamit ng mga ad hominem yung mga tinatawag na community journalist or broadcaster. Yun ang madalas na gumagamit ng mga ad hominem, yung mga hindi yung mga nasa mainstream no media. Most of the time yung mga nasa community lang, like province, municipal level, ganyan. And most of, napansin ko lang, ito, my personal opinion, napansin ko sa mga broadcaster na madalas na gumamit ng ad hominem, yung mga minumura yung isang politiko o isang personalidad or tawag dito, yung nagmumura at tawag yun, yung inaano nila yung karakter ng isang tao, doon nila inaatake. So most of the time ng mga broadcaster na ganyan, madalas na napapansin ko mga nagtatago lang sa pagiging broadcaster or a media pero most of them are well, I would say mga propagandista Hindi talaga sila mga media no na fair no. Kasi yung most of them na mga propagandista, talaga may bias yun sila. Most of them are protected by the politicians din, no? Kasi yung minsan yung napapansin ko yung mga network nila ay pag-aari ng isang politiko. At ang gagawin nila, aatakihin nila, i-ad hominem nila yung mga kalaban ng kanilang amo, no? Yung pinagsisilbihan nila. At doon gumagamit sila ng mga talaga mga foul na words no. At kina-character assassinate nila most of them ganun ang nangyayari sa mga, although mabenta nga, sabi ko nga mabenta yung mga ganun pag masa ang dating, pero kung nag-iisip ka ng matalinong pag-iisip, hindi yan ang matalinong pag-criticize sa isang issue, sa isang tao. No, lalo na itong ginagawa natin sa MCGI, sa kurtong pinanggalingan natin, kung okay lang sana siguro kung minsan no, nasabi niya dahil gusto ng damdamin, ganun. Pero ilang buwan na, ang tagal na, pero paulit-ulit na lang ganun ang lumalabas sa bibig niya. And hindi lang naman yun ang nabiktima niya, even yung mga ilan sa atin, yung mga exiters, ganun din ang mga binanat, no? Ganun ang mga nangyayari. So, masamang signos yun Kumbaga, yung mga ganyang klase ng tao, pag-uugali, yung sinasabi mo na parang kumbaga may lawi pang anibes. Di ba? At kung yan ang dahilan, kaya ka aalis sa MCGI, medyo mag-isip-isip ka ng konti, kapatid, no? Dahil baka later on, bumalik ka lang din at mag-gaslight ka lang ng mga worker na dumadalang sa'yo. Kasi hindi tatayo yung mga ganyang klase ng argument na personal attack. So what kung mabaho ang paa ni Daniel or yung bunganga niya? Ikaw ba, mabango ka ba? Kano ka sigurado mabango naman ng bunganga mo, di ba? Pagsasalita mo pa nga lang, kitang-kita na Literal, talagang hindi maganda di ba? Yung isa nga lang yung sinigosigaw niya yung babae na tumulong sa kanya, di ba, na dalhin siya dyan sa abroad. Yun red flag. Yun, napaka-red flag na nun
Hindi ko nga pinanood ng buo yun dahil nahalayan ako yung nagwawala-wala siya Babaeng doon. matanda. Oo. Ganun. Actually minsan nakaka-disappoint din yung iba. Masyadong naaawa sa taong ito, gina-justify pa yung magkakaroon ng na trauma daw sa loob ng MCGI. Kaya unawain na lang daw. Well, siguro kung minsan lang yan nagawa, pwede, pero come on, ang dami na nang nangyari, no? Even yung mga exiters. I think hindi na dapat i-tolerate yung mga ganong klase. No? Kasi ano na yun kung nagiging kaugalian na niya at nagiging habit na to the point na nagkakaroon na nga siya ng parang messianic complex, no? Na parang siya yung tagapagligtas, no? Siya yung maglalabas ng bayan ng Diyos sa sa MCGI. Kaya to the point na talagang lahat ika-character assassinate niya. Mm. Yun lang, bro. Yun nga eh. Opo. Sige po, thank you po. May nakiusap kasi kanina si Greg Torres, no? Bro, payong kapatid, instead na inisin mo pa ibang kapatid na exiters, kapatid or exiters man, ay bakit hindi na lang ang i-content mo ay pakipagpayapaan sa lahat? So, in-acknowledge ko naman, okay naman, payapaan naman kami dito. But, yung mga gantong linyahan ni Badong, eh, dapat to sinasaway. Hindi kasi nakakayang maging exiter, lalo na yung mga mabait na kapatid, yung mag-asawang Diakono, Diakonesa, sa kanya lumapit eh. Si Brad CJ, associated sa MCJ Exeter, si Logic, si Brad Lost, di ba? Tapos ganito ang makikita. O ano, hindi ko alam kung so mukhang sinend lang sa kanya at pinost na niya. Hala, mabaho ang hininga. Nakantiting naman. Wala na bang ano? So, hindi credible. You're not the most reliable. You are most reliable fake news. Ako. Ako, Badong, bala ka. Medyo umay na nga rin kami, nasasagutin ka pa or comment pa kami sa mga sinasabi mo. Pero kailangan kasing i-call out yung mga ganyan. And officially, no, sinasabi natin, we are not part of your community. Nakakahiya. So, kayo na lang dyan. Kung may naniniwala pa sa'yo dyan, at least man lang tone it down. Hindi ganyang sobrang baba. Lowest form of argument. So, Greg, sana maintindihan mo. We thank you for your suggestion, pero we have to call it out. Yun lang po, pero hindi naman tayo ubos ng oras-oras dahil dito. At tutulong ko doon, yung Messenger of God. Kung titignan mo yung mga propeta naman, hindi pa naman uso toothbrush, toothpaste, mga asin-asin lang. Kung hindi pa available lang asin mumog. Bad breath talaga yung mga propeta. Mag-ano pa yun, magpa-fasting pa yun. Pag nag-fasting yun, tatandaan nyo, inom tubig, so ang stomach niya na nagwawala, so iba yung ano niyan, ang amoy, mga nagpa-fasting. So, hindi totoo yung pinagsasabi niya, ano lang yan. Pag ano lang yan, walang katorya-toryang lohika. Kung umpisahan mo, yung tungkol sa bad breath issue na yun, nung bata pa, nung nag-aaral pa. Di ba? Yun yung nabili ko dati, di ba, bata pa. Siyempre, palagi mo naman hindi makabili ng mga toothpaste yun. Ito naman si Badong. Wala ka kwenta-kwenta mga pinagsasabi mo, Badong. Sana sinabay mo na noon nung sinabi mong nagmamasahe ka ng ang baho. Sana dinoble mo. Bakit noon di mo kinuwento? Bakit late na? Badong. Puro ka nakakuha ka lang ng ibang materyales sa ibang tao, saka mo ngay dadaldal yan. Bakit tong nakasama mo? Paalang yung inano mo. Hindi ka ba nakikipag-usap? Paalang yung inano mo binenta mo ilan, Brox. Inok, yung umpisang sinabi niya, yung literal daw yun at spiritual, yung tungkol sa paa. So, kailangan daw both maganda ang mga paa. Yung mga apostol ba noon at si Kristo, lakad ng lakad yun, di ba? Wala namang sasakyan. Madumi. Oo, di ba? Madumi. Kaya nga pinahugasan Paano ba may hindi tumanggap sa mga apostol, magpapagpag ng alikabok or
hinugasan ng Panginoon yung mga paa ng mga apostol, ibig sabihin madumi. At saka talagang literal na madumi yun. Why? Sa Middle East, maalikabok, kaya mahaba damit nun, hanggang sako, mga lalaki. Kasi protection din yun sa alikabok. Kasi ang parting marumi ay mga paa. Yun talaga makapal libag nun, badong. Pinagsasabi mo. Wala sa logic. Saka walang connection yun. Yung kalinisan ng paa sa sa pagiging mangaral, pati yung sa bibig. Kung mabaho Oo, or oo. mabango. Delikado pa nga yung mabango eh. Baka yun pa yung manloloko eh. Diba? Yeah, oo. At saka, spiritually, mas mabaho bunganga ni Badong. Spiritually, ha? I agree. Oh, di ba, Badong? Spiritually, ang baho ng bunganga mo talaga. Sige, tutulan mo. Kung di mabaho yung bunganga mo. Yun lang. Sige, palag. Badong, palag. Sige, ansat. Bro, so una sa lahat mag-comment ako ng yung sabi ko ngayon, hindi ko alam na siya yung nagkasalita. No? Okay. So, ito naman ang ayokong i-assume na siya yon. Pero ito una-una, no? Paano ka ba makipag-usap? As in, nakadikit ba yung muka? Para maamoy mo ng ganun yung bunganga? As in, yung mga 2 inches away? Ganun lang ba? Para marinig mo? Ang May alam mic ko pag naman. nagtuturo is may microphone, nandun ka sa stage, or kung nandun ka sa pulpito, di ba? Ang layo para maamoy mo. Ay, tingnan mo, isipin mo yon. Ano ba, ikaw, naamoy niyo ba yung hininga ni Bes pag nagtuturo siya? Before? Yung mga nakaka-attend sa palit, naamoy Hindi niyo? po. Pero natalsikan po kami laway. Oo, kasi dumudura siya. Hindi. Natalsik ka, oo. Pag malapit ka sa stage, tumaltalsik yung na-experience ko din. Oo. Malakas yung talsik. Oo. Pero hindi mo maaamoy. Hindi, Diba? hindi naman. Tapos, may turo si Bes dati na huwag ka tumingin sa itsura. 'Di ba? Same thing, huwag ka tumingin sa amoy. Huwag ka tumingin sa amoy. Pareho lang eh. Tumingin ka sa aral. Unfortunately, hindi nga lang ganun kagaling magturo si KDR ngayon, no? So, pangit din kung gagawin natin katwiran. Pero ito, no, hindi nakaka-distract yung amoy. Para sa akin, na kasi I don't think makikipag-usap ka ng harap-harapan, face-to-face na yung ang distance nyo is, nawala yung yung may tinatawag kasi kami dito parang bubble, yung distance. So, yung privacy mo, yun pag nag-uusap tayo, kahit na regular nagkita-kita, may lamesa eh. Naamoy mo ba yung hininga? Nung nagkita-kita tayo, naamoy yung hininga ko. Hindi, di ba? Kasi malayo tayo. Hindi po, Ganun bakto lang. kalapit para mag-discussion. Grabe. Papaamoy ko yung kilikili ko sa'yo. Pero tama, walang logic po kung sino mo yung nagsalita at tingin ko maganda gumamit siya ng ibang argument. Baka mag-in pa. Pero yung sa ganun, walang logic. Tama yung sinabi ni Enoch. Yun lang. Opo. Badong, ano ba yan? Ayusin mo yung logic mo ah.